Marami tayong kaganapan for today's video kaya kumapit kayo sa haba na naman ng vlog na ito. So breakfast pala namin, nagluto si Pinggoy ng spam galing America. May pagka-Korean flavor imnida yung nilutong spam ni Pinggoy. Kaya naanghangan yung mga bata, binigyan ko ng gatas. Madaling araw pa lang nito at kailangan ko na nga mag-ready dahil aalis kami ni Pinky. Ipapa-check up ko siya dahil recently nag-flare up na naman yung skin condition niya. Diba meron siyang atopic dermatitis. Yung mukha niya, grabe yung pagdadry ng skin na parang tumanda talaga bigla yung mukha niya dahil nga kumapal yung dry skin sa mukha niya tapos nangangati siya everywhere. Yung sa likod ng tuhod niya, nagkakasugat-sugat na naman, kamot siya ng kamot kahit saan. Tapos there was a time na sabi nga ni Pinky, "Mommy, why is my skin itchy everywhere?" Grabe, nadurog yung puso ko nun, awang-awa ako sa kanya. Kaya sabi ko talagang dadalhin ko siya sa Derma at sa RITM Alabang kami pupunta. Pero flex ko lang yung mga storage basket ko dito sa cabinet. Ang cute niya kaya. So anyway, mag-ready nga pala ako ng aming babaunin. Gagamit lang ako ng paper towel para ibalot yung sandwich namin. And ang piniling palaman ni Pinky, ano pa nga ba yung ni-request niyang Goya? Speaking of paper towel sa sandwich, alam mo dati, nung nag-aaral ako, maliit pa ako, na naalala ko, kapag meron ako nakikitang kaklase ko na naka-sandwich ang baon, tapos nakabalot ng ganitong klaseng, hindi lang yung normal na tissue, ganitong klaseng paper towel, social na ako sa classmate kong yun. Parang, ay, ang bongga. Tapos, meron pang plastic, pang sandwich talaga. Glossy siya. Hindi siya yung plastic labo. Hindi. Glossy type ng plastic na perfect talaga sa mga ganitong klaseng sandwich. May color green pa noon. Parang, pag nakakita ko na ganun yung sandwich, tapos baon-baon ng classmate ko, parang, oh my God, parang alagang-alaga naman to ng mommy niya. Parang ganun yung atake ko. So, alam naman natin, kapag magpapacheck up sa Derma, lalo na sa mga private hospital, napakamahal. So, buti na lang, meron nagsuggest before sa comment section sa RITM ko nga daw bitbitin or dalhin si Pinky. Kasi before, nagtry na rin kami sa PGH. Ang layo. So, RITM kahit pa paano mas malapit sa amin. At dahil feeling ko, baka magtagal kami sa pila, ganyan, bago tawagin for consultation, magbabaon kami para hindi na kami gumastos pa doon. Although meron naman doon parang cafeteria or canteen. Pero syempre, isang meal pa lang magkano na. Sabi ko, sige, magbabaon na lang ako. Meron naman kami ditong pwedeng baunin like sandwich. Tapos meron pala akong nabiling ganitong nyot dog. So, piprituhin ko siya para kahit papano in case na matagal lang kami doon, meron pa rin kami makakain na kanin at ulam. May pagka-late upload na nga pala ito. Kaya naman, ang setup pa rin sa pagluluto, itong lamesa na nilalapit dito sa may lababo area. At gustong-gusto ko nga pala itong lagay namin ng mantika. Why? Kasi pwede kang maglagay ng mantika na ganyan, automatic nag-open yan. Or, meron siya ditong sprayer option. Oh, diba? Sprayer option. Para kasi kapag gagamit kami ng air fryer, tas kailangan mag-spray ng mantika sa ilalagay sa loob ng air fryer, pwedeng-pwede yan. Maliit nga lang, pero pwede na. Kaya ako pala pinupwesto itong lutuan or lamesa dito dahil merong saksakan dito sa may pader malapit sa may pinto ng CR. Tsaka pag open mo kasi ng pinto ng CR, nasa taas lang nun yung exhaust fan para kahit pa paano mahigop yung mga usok-usok, yung amoy ng niluluto ko. And gagamit ako nitong pinakabago kong strainer. Yes, minsan lang ako bumili ng gamit pero yung alam kong magagamit ko talaga. So, ayan na nga. At dito ko na lang sa strainer ilalagay itong bagong hangong hotdog para naman matanggal yung excess oil. And para naman sa leftover used oil, meron kaming sariling reusable bote dyan galing sa milk tea ng Army Navy. So, andyan lang sila nakalagay. So, ayun na nga. Asan na ba tayo? Magsasandok na ako ng kanin para ma-ready ko na talaga ng bonggang-bongga ang babaunin namin ni Pinky. So, even yung inumin na tubig, babaunin yan. Hindi para bumili ng mga mineral water na nakaboting mahal-mahal. Alam mo, sa totoo lang, kapag nagbabaon ka kasi kapag pupunta ng staycation, picnic, or somewhere outing, sa totoo lang, may effort talaga yan. Kahit papano talagang mapapagod ka. Pero, yun nga lang, makakatipid ka talaga. Tsaka alam mo kung naluto ba na maayos, yung food prep, okay ba, malinis ba. Pero aminin naman natin, napaka-convenient naman kung bibili ka
okay yun, lalo na kung meron ka talagang budget sa mga kakainin sa labas, ganyan. So for me, dahil marami tayong gastusin itong nakaraang buwan, kailangan natin magtipid-tipid for the baon tayo. Etong medyo malaking lunch bag nga pala yung gagamitin namin dahil marami akong kailangang bit-bitin. And akala ko talaga kasya lahat ng to, pati na rin itong juice ni Pinky na Dutch milk. Kaso, nung isasara ko na yung zipper, hala, hindi pala kasya itong malaking tumbler. Kung hindi ko sana isasara itong picnic bag or lunch bag, okay lang naman. Pero dahil gusto ko nga siyang maisara, dahil dyan ko rin ilalagay yung mga portable fan, power bank, gusto ko nakasara siya. So, nilipat ko na lang yung tubig ko dito sa mas maliit na tumbler at ayan, ay sarado na natin siya. Alam mo, aalis na lang talaga. Dami pa talagang seremonya sa bahay kapag nanay ka. Pagkatapos ko naman dito sa mga hugasin, kailangan na namin maligo ni Pinky. And talagang kinakausap ko na si Kowa na kami lang yung aalis, hindi siya sasama dahil pupunta kami ng ospital, may doktor, ganyan. At si ate ay nagsasuffer nga ng skin condition and itchiness. Kaya kailangan si ate lang yung isama. Naintindihan niya naman. So kanina, bago pa kami makaalis talaga ng tuluyan, nakatulog naman si Kowa. So at least wala nang iiyak-iyak, Mami, I wanna sama. So ayan na nga, paalis na kami ni Pinky. Nagsuot lang kami na something na komportable kami. And alam mo ba, habang naglalakad kami ni Pinky, sabi siya Mami, I'm scared. Takot daw siya. Buti na lang, alam mo ang nangyari. Diba, sakay kami ng tricycle papuntang Pasita. Kasi andun yung van terminal. Pagdating namin doon, isa na lang pala ang inaantay na pasahero. Kakandungin ko lang naman si Pinky para tipid sa pamasahe. So, ibig sabihin, hindi na namin kinailangan mag-antay ng matagal. So, binaba kami sa may FEU sa Alabang. Tapos, konting lakad lang naman, paakyat. Nasa RITM ka na at pumunta muna kami ng information. Alam mo ba, nagulat ako. Libre na pala ang registration dito, pati yung check-up. Few months ago kasi nagpunta kami dito for the very first time para ipa-check up si Pinky at si Kowa. May bayad siya, like 180 pesos yata for registration and consultation. Pero this time, libre na daw. Kaya even ako, nagpalista na rin ako, nagpa-register na rin ako. Kasi nga, di ba, meron akong iniinda. May balakubak ako, ilang buwan na, naririndi na ako. So, para magkaalaman na kung anong solusyon talaga dito sa aking dandruff, nagpakonsulta na rin ako. Talaga minaximize ko na kasi sayang din naman, nandun na rin naman ako, libre lang naman yung consultation. Basta kahit anong skin condition, pwede nyo ipa-check up sa RITM. Libre lang. Yun na daw yung bagong ini-implement na Kinemerok. So, ito mga around 9 a.m. pa lang yata. Pwede namang umuwi na lang talaga kami. Pero, ang mag-ina saan dumiretso? Festival Mall. Kakabukas pa lang si Pinky, nalungkot siya pagdating namin dito. Bakit daw mga sarado pa yung mga rides? Nililook forward niya rin yung trend dito sa Festival Mall kasi gusto niyan sumakay. Sarado pa nga dahil napakaaga pa. So, ang ginawa na lang namin kasi may napansin kami dito sa may Pixie Forest ng mga nakatambay, ng mga estudyante. Sabi ko, dito na muna natin antayin until mag-open yung mga rides. Nagbaon din pala ako nitong fish chips galing America. Pambaon na snacks. Ang nakain lang namin kanina sandwich. So, dahil nakaramdam na rin kami ng gutom, ayan, at for the kain na nga kami dito ni Pinky. Alam mo, habang kumakain kami dito, may dumadaang guard Inaantay ko talaga na masisita kami. And okay lang naman, ipagtatabi ko tong pagkain namin. Hindi naman kami sinisita. So, I'm not sure kung okay lang ba talaga. Naisip ko, ay, ang laking tipid talaga nito kasi pag nasa mall ka, aminin, matetempt ka talaga na bumili sa mga fast food. Lalo na dito sa Festival Mall, ang daming mga kainan dito na hindi ko laging nakikita malapit sa amin. So, sa isip-isip ko, nar. Pagkatapos namin kumain, nagbukas na rin ito at ang ganda talaga dito, sa totoo lang. Alam mong medyo may pagkaluma yung vibes niya. Pero, kung ikaw bata, kami appreciate mo talaga to. Tapos, papapasukin ko dito si Pinky kasi may nakita siyang isang batang babae dito. Friend niya daw. Basta may makita siyang batang babae, automatic friend niya daw. So, mura lang dito kapag weekdays pala. 100 pesos per hour. 200 pesos. Unlimited na. Pero kapag holiday, Friday and weekend, nasa 150 per hour. Mas mahal siya. Pero dahil dalawa lang naman sila at feeling ko na-stress siya. Kasi ayaw niya nga magpa-check up. Sa feeling ko na-stress siya emotionally. Charot! So ayan, pinaglaro ko siya dito. Sabi ko nung una, 1 hour lang anak ha. So pumayag naman siya. So habang naglalaro siya dito, alam mo sa totoo lang, antok na talaga ako. Alam mo habang nandito
kami. Nagigilty kaya ako kasi hindi kasama si Kowa. Sana pala, sinama ko na. Kasi kung mag-aantay lang din naman kami dun sa RITM, pwede naman silang maglaro-laro ng ate niya habang nag-aantay. Pero iniisip ko rin kasi, baka naman mag-tantrums pareho, tas ako lang, baka ma-stress naman ako. Kaya minabuti ko nang siyang hindi isama. Pero nga, nung nandito kami, ewan ko, bakit nagigilty ako na hindi kasama yung isang anak ko habang yung isang anak ko nandito nag-e-enjoy. Sorry ko. Bawi ang mami next time. So, ang nangyari pala doon sa consultation, buti na lang din, same derma or doctor lang din yung nag-check kay Pinky. Ang sabi niya nga, wala talagang cure doon sa skin condition niya, pero pwede siyang i-manage, ganyan. So, niresitahan niya ako ulit ng something na kailangan ko ipa-compound sa mercury. Dahil nangyari na yon last time, alam kong libo-libo na naman ang gagastusin natin. But, okay lang, as long as mapabuti yung pakiramdam niya, nagreseta rin siya ng cetirizine para sa itchiness na nararanasan ni Pinky. Pagdating naman sa sabon, pwede kong i-continue yung ginagamit ko kasi nung nakaraang grocery namin, bumili ako ng Baby Dove na sensitive liquid Kinemerot. Tapos sa lotion, pwede kong i-continue itong moisturizing lotion na Cetaphil na green na nabili ko rin recently. Tinanong ko rin pala, yung derma ni Pinky, kung factor ba yung mga kinakain sa pagpapatrigger ng skin condition niya. Hindi naman daw, so wala namang problema doon. Possible daw yung super init ng panahon, super lamig, or papago-bagong panahon. Yun daw yung mga factor na pwedeng i-consider. Nasa Mercury Pasita na kami. Itong Allerkid kay Pinky yan, pero itong Halovate sa akin yan. Kasi meron nga akong gustong matanggal. Parang mga buhay na nunal dito sa binti ko. Kairita kasi yung pangit. Yung isa pang gamot ni Pinky na kailangan ipa-compound, kailangan ko balikan mamayang gabi. So, dito naman sa Watsons, dito kami nakabili nung pwede kong magamit sa aking dandruff. Grabe. Doon pa lang sa mga pinagbibili namin, siguro mga 5K ang nalaga sa Momshi. Kaya yung pagtitipid namin kaninang baon, malaking bagay na rin yun. Kinabukasan na pala kami nakabalik sa may Mercury para kunin yung pina-compound na gamot. And, naisip ko, why not mag-avail nitong planner dahil meron na akong 55 points sa Suki card ko. 45 points lang ang kailangan dyan. Tapos pinapapili ako ni atin ng color ng planner, yellow, blue, or purple. Sabi ko, ikaw na bahala ate kung ano sa tingin mo yung maganda. Kasama ko nga pala ngayon si Papa, pati na rin yung dalawang bata dahil may nadaanan kami kahapon dito ng mga reading glasses. Kailangan ni Papa ng reading glasses at ayaw niya nung mga yung mga ganyan na mahal sa mall, gusto niya yung mga reading glasses na nasa palengke. Dapat daw, hindi lalagpas ng 150 pesos ang presyo dahil mahal na daw yon kapag ganun. So, eto na nga. At for the chika pa nga siya sa tindera dyan. Ang ending, nakabili siya ng 2 reading glasses. Guess how much yung 2 reading glasses ni Papa? 120 pesos. So, dito nga pala bumili lang kami ng Big Mac ng mga bata, Mango Graham Shake. Tapos, pagka-uwi, tsaka ko lang chinek ito. Kasi before, nung nagpa-compound ako ng ointment nga ni Pinky, yung nakabote lang ang binigay sa akin tsaka resibo. Pero this time, kasama pati yung mga ganto na nakabukas na petroleum jelly. Yung pinagkuhanan ba, tsaka yung mga balat-balat ng Elka, kasamang binigay sa akin. So at least, masisimot ko pa yung mga yun. Tapos kinagabihan naman. Oh, why did you put something inside your ears? Yes. What? It's a ball. Why did you It's a put small ball. why did you put the ball inside your ear? Because it's too Oh, now we can't remove it. We need to go to the doctor. Kaya natanggal ko na po siya. Gumamit ako ng glue. Kailang try ako kasi itong basa. Tatawa-tawa lang ako pero sa totoo lang na-stress talaga ako kasi first time kong nakakita na merong maliit na bola sa loob ng tenga. Diyos ko, alam mo ang una kong ginawa? Tawag ako ng UniHealth. Tumawag ako sa ospital kasi bago ko man lang siya dalhin muna sa ospital, aalamin ko kung may ENT doon sa emergency nila. Wala daw, ang meron daw sa may Lasal, Dasma yata yun. Ang layo naman. So, naisip ko cotton buds, tapos gumamit ako ng glue, hot glue nga. Alam mo yung glue stick na mini-melt, wag na wag niyong gagayahin. Tapos kinausap ko si Kowa na, Kowa, wag ka talagang gagalaw dyan sa pagkakahiga mo sa sofa. Cooperative naman siya. But then, wag na wag niyong gagayahin yun. Magpakonsulta kayo sa ENT kung meron mang something sa tenga ninyo. Wag na wag niyo kaming gagayahin, ha? Disclaimer lang, ha? So, meron pala ako nabili dito na gasolite stand. And yes, ilang buwan ko na talagang pinag-iisipan kung bibili ako nito. Pero simula na natanggap ko nga ito,
itong latest na kitchen island cabinet ko from SIV. Sabi ko, feeling ko kailangan ko na talaga nitong gasolite stand dahil maliit lang naman siya. Mapagkakasya ko nga to sa loob ng cabinet namin sa ilalim ng lababo kapag hindi ginagamit. So ayun nga, swak na swak talaga yung gasolite namin dito. And may ibang design kasi pag super kalan. Kasi yung gasolite malapad siya. So kapag super kalan, may ibang design na ganyan. So ayun na nga, swak siya dyan. So ang iniisip ko, kapag gagamitin, aalisin na lang dyan, ilalapit dito sa may CR na pinto para makasingaw or mahigop ng exhaust fan yung amoy ng niluluto. So at least kapag hindi ginagamit, either sa ilalim ng lababo na cabinet or dyan siya sa sulok. In fairness din, napakaganda ng quality nitong stand. Alam mo talagang kayang-kaya niya yung gasolite or kung ano mang ilalagay mong mga iluluto dyan. At the same time, sa ilalim niya, meron pang patungan ng mga cookware at iba pang gamit. Merong dalawang gray na storage box ako na pinaglalagyan namin ng mga extra food containers, baunan, tapos yung isa pa, lagayan niya ng mga extra kitchen utensil, mga pang baking tools. So, dito ko na lang siya ilalagay. Hindi naman yung kabigatan. So, nilinis ko na muna itong ibabaw ng ref at dito ko siya ipapatong. Kaso, yung isa namang storage basket ko, ayan, pinaglalaroan pa ni Kowa. Naglalaro siya ng arrange-arrangean. Arrange-arrangean? Ano yun? Alam mo, sobrang happy ko na talaga yan dyan. Kahit na hindi siya kulay puti. Carry na. Kasi, maraming nagko-comment sa amin dati kapag nagluluto si Pinggoy dito sa may ibabaw ng lababo banda. Sinasabi, ang taas-taas naman. Tapos kapag nagluluto naman siya sa labas, gamit yung gasolite, may nagko-comment naman na, ang baba-baba naman. Hindi mo na talaga alam kung saan lulugar. Tapos pagka-check ko, may deadline pala ako for posting. So nag-unbox nga ako ng parcel. Alam ko naman na microwave stand siya. Kasi before, last month yata, nag-iisip ako na bumili ng microwave, oven, ganyan para makapag-bake-bake kami. So, nag-request ako, na-approve naman. Si Papa pa nga pinag-assemble ko nito kasi para napapagod ako. Sabi ko, pa, ikaw nga mag-assemble niyan. So, ang ending, pwede ko pala siyang patungan dito ng lutuan. Nang hinayang ako. Alam mo kung bakit? Bumili kasi ako, naglabas ako ng pera para pambili ng itim na patungan. Tapos, ang ending, hindi ko pala siya kakailangan. Nanghihinayang ako dahil alam niya naman, bihira talaga ako bumili ng gamit. Kaya medyo masakit sa loob ko na hindi ko mamamaximize yung nabili ko. Kasi okay lang naman sa akin bumili. Basta magagamit ko siya ng husto. Pero kapag ganito, nakakapanghinayang. So inisip ko na lang, okay lang. At least kung sakaling trip ni Pinggoy magluto, gamit itong gasolite sa labas, meron siyang maayos na patungan. So, ang kailangan kong gawin, tatanggalin ko itong water gallon rack dahil kailangan ko nga isiksik yung kulay puti na patungan dito sa pwesto ng gasolite. So, after ko maalis yung water gallon rack nga, kailangan kong isuksok naman dyan sa gilid itong bago nating cabinet from SIV Home Deco. Ang ayaw ko lang dito, after ko nga siya maiusog, ayan, expose na naman yung mga saksakan. Wala na kasing ibang saksakan dito sa sala, sa same pader ha. Sa pader na yan, isang set lang ang saksakan which is andito pa sa kusina banda. And aminin, bagay na bagay din talaga ito dahil una, kulay puti siya at saka aesthetic at saka pasok talaga siya sa panlasa ko. Panlasa sa trip ko sa mga gamit sa bahay. And first time ako nakakita ng ganitong microwave rack doon sa bahay ni na James. Diba nung kailan ba yun? Nagpa-renovate siya ng kusina, naglinis ako doon. Meron siyang ganito para sa microwave yata yun and air fryer niya. Nakapatong sa may bar table niya. So, naisip ko na, ay, maganda rin pala magkaganyan. So, since last month, nag-iisip ako na bumili ng microwave at oven na hindi naman natuloy. Kaya ako nakapag-request ng ganito. Hindi ko naman nakalaing a-approve ako. So, dahil nandito naman na siya, gagamitin na natin siya. So, kailangan ko lang iangat itong yung bottom layer dahil adjustable naman siya. And kung matibay daw ba ito, I suggest na kapag ang ilalagay mo dito ay, let's say, microwave. Napansin ko ang bigat-bigat ng microwave kumpara sa oven. Ang oven magaan lang Base lang to sa mga nabuhat ko doon sa kabilang bahay. Yung microwave dapat nasa ilalim siya. Yung tipong hindi mo kailangang ipatong sa mismong rack. Yung oven or mga small appliances na magagaan, pwede mo siyang ipatong dito sa gitna at ibabaw or pinakataas na layer. So maliban sa color white, meron din itong color black. May iba't ibang design pa nga. Yung iba hindi adjustable. Pero yung pinili ko kasi adjustable. And kita mo naman talagang natuwa ako dito kasi nagkasya yung gas
gasolet dyan. Meron pa ditong lagay ng induction cooker, pati na rin yung electric cooker namin. So, hindi ko na dyan ilalagay yung thermos dahil hindi naman na siya kaya ngayon. So, ayan lang muna para at least in case na trip namin magluto ng gasolet, yun yung iaangat namin sa taas. Tapos kung trip naman namin induction, yun yung nasa taas. Basta gano'n, nakakatuwa lang. Ang simple lang niya pero grabe, natuwa talaga ako. Pero ito ay suggest lang ha. Kaya siya na-extend dahil meron siyang dalawang metal board na magkapatong kapag naka 40 centimeters, nakasagad siya na manipis. Mas makapal yung kada layer niya. Pero kung i-extend mo siya sa maximum which is 60 centimeters, ibig sabihin no, yung layer niya is ninipis kasi nga may extend siya ng bongga. I don't recommend na patungan nyo siya na mabigat. Kaya nga ang gagawin ko dito is i-minimize ko lang siya or paninipis sa... Anong hirap i-explain. Basta yung pinaka makipot na lang. Since ang mga ipapatong ko lang naman dito ay mga maliliit lang din gaya ng induction. Okay, gets nyo ba? I hope na iparating ko yung message ko ng clear. Kasi may mga nagtatanong dito kung pwede daw ba mabibigat, ganyan. I suggest wag masyado mabibigat yung ilagay nyo dito sa second at sa taas na layer. Okay? May mga kasama pa pala yung hook, so pwede pa kang makapagsabit ng mga basahan, kitchen utensils. So, kung marami kayong mga small appliances, gusto nyo naka-organize, pwede nyo i-consider yung extendable na kitchen rack. Ilalagay ko yung link niyan sa comment section. Pero nasa showcase ko rin. So, ang iniisip ko naman ay itong lagayan ng mineral water namin. Hindi ko na talaga siya maisisiksik pa dito sa gilid ng ref dahil medyo sagad na nga rin talaga doon sa kabila yung ibang gamit. Kaya naman, ililipat ko na lang yung mineral water dito sa dating pwesto ng rice cooker dyan banda sa may CR na pintuan. Tapos ito namang mga lagay, mga toyo, suka, mga asin, paminta, ililipat ko naman siya dito sa kabilang side. Para kapag nagluto, at least convenient lang kunin yung mga basic na ginagamit sa pagluluto at instead na isa-isahin yung mga bote-bote ng paglipat, grabing katamaran yan. Binuhat ng dahan-dahan na lang. So ngayon, hindi naman ako makapag-decide kung ang lagayan ba nito mga bote-bote, nakaganyan ba sa gilid, or dito ko siya ipopwesto sa kabilang side. Let me know naman kung alin yung mas better or mas maganda. Let me know naman sa comment section kung alin yung mas bagay. Kasi maganda rin naman sana siyang ganito. At saka at the same time, kung sakaling magluluto kami, may mga talsik-talsik, hindi maaabot yung mga talsik dyan sa mga bote-bote. 'Di ba? However, naisip ko rin naman na bagay din siyang nasa gilid. Alam mo kung bakit? Kung nandito ka kasi sa pwesto habang nagluluto, nakaharap ka sa may induction cooker, maganda rin na nasa harap mo lang, POV bilang nagluluto. Itong mga seasonings at mga salt and pepper kineme, okay din siyang ganyan. Pero nahihirapan pa rin ako mag-decide. So let me know naman, suggest kayo kung better ba yung una or itong pangalawa. Kaya gusto ko yung pangalawang setup dahil hindi talaga ako sanay na nasa kanan itong dish drying rack namin. Sanay kami pareho ni Pinggoy na nandito siya sa may kaliwang banda. So anyway, ang gagawin ko na lang ay move forward itong aming blue na galon. Huwag kayong mag-alala, may cover naman kami ng mineral water na galon. Nasa labahin lang, hindi ko pa nalalabahan. Kaya ang sakit lang muna talaga sa mata nung color blue na yan. So, ang gagawin ko nga pala dito sa lagayan ng mga sibuyas, kamatis na lagi namang walang laman, bala ko siya idikit dito sa pader sa may pinaglalagyan ng tissue holder. Kaso, naisip ko naman baka magbago yung isip ko tapos nagdikit na naman ako ng hook dyan. Baka masayang lang kasi hindi ko sure kung dyan ba siya. Pwede rin naman dito sa may ibabaw ng mga bote-bote. Alam mo kung bakit? Kasi sayang yung extra space dito sa gilid para naman kahit paano mapakinabangan. Kinulang kasi yung size ng cabinet. Kaya, ayan, merong ganyang kalaking extra space dito sa gilid. Naisip ko naman, kung diyan ko ipopwesto, paano naman yung mga sibuyas or luya na ilalagay ko doon, may hirapan naman kaming kunin. So, I think for the meantime, dito na lang siya. Hindi muna ako nagdikit ng kung ano-anong hook. Gumamit lang ako dito ng mga existing na non-adhesive hooks para maikabit siya. Pangit talaga siya sa malapitan, pero kasi kapag tinignan mo siya sa malayo, okay naman. So, ganyan nga pala yung ginawa kong solusyon, pansamantagal, para lang maiplastada yan dyan.
Ano ba yan? Kung ano-ano nang pinagsasabi talaga ng mamsi. Ang haba-haba na kasi nitong vlog, 23 minutes. Grabe kayo, yung iba, nagko-comment pa, road to 1 hour vlog na daw. Hala, ano yan? So, dito naman tayo sa kabilang side. Hindi ko sure kung okay ba dyan yung hanging leaves ko dyan, hanging plant. Kasi gustong-gusto ko talaga na may mga pahalaman talaga, kahit artificial lang. Let me know naman kung okay pa siya dito sa dating pwesto. Kasi naisip ko rin, why not ilagay ko siya dito naman sa may lagay ng mga kamatis, sibuyas, ihahang ko siya doon. O, diba? Hindi magkamayaw, mag-rearrange, mag-decorate, pero yung mga iilang hugasin sa lababo, kanina pa pinadadaan-daanan ng tingin, hindi man lang talagang hugasan ng mamsi. Hindi, ayoko kasi muna sanang magbasa ng kamay. Mamaya na lang, magtutuos kami niya. Kung sakali man na hindi ko ito mahanapan ng pwesto doon sa labas, diretso yan kay Papa, or I'm thinking yung water gallon rack, doon na lang sa bahay ng kuya ko. Tingnan mo yung ano. Oh. Better. Pero tignan mo, convenient siya kasi kapag magluluto ka, pwede mong pagpalitin yung gasol, induction, tapos andun yung mga ano. Okay? Parang tubig. Ito, alam mo, minsan hindi ko alam kung nonchalant lang ba talaga si Pinggoy or sanay na siya na umiikot-ikot yung mga gamit kaya hindi na siya na-surprise. But anyway, thank you so much for watching!